Maybe no. Grabe pala itong si Erice. Walang inuurungan 'to. Actually, I'm starting to like this person Kasi mamaya makikita ninyo, meron tayong isang kasamahan sa house na gusto siyang irekomenda na na sumama sa slate ni VP Sara as a senator, tignan muna natin itong kabuuan. Know the Well, I just have to explain my side because I was suddenly removed and replaced as the senior Grabe, no? deputy minority leader yesterday. Biglaan siyang tinanggal. you like to transfer to the majority? The Grabe. Sarcastic. Honorable Egay Herisi has To transfer to majority. 10 minutes. Please proceed. Ay, dingbak siya. Thank you, Madam Speaker. Yesterday, I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former secretary of justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po, Di ba nakita ninyo, ito consistent na magmula nung nagsalita siya hanggang ngayon nagsasalita. Pero yung mga iba like itong si Toby Chanko, di ba ang ingay-ingay niya nun? Nasaan na ngayon? Siguro namalitaan siguro. na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng administrasyon Tinatawagan ni Marcos para pagsabihan si Erice. Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. Oh. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. Kaya nga. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House. There is an avoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Ayun. Mali eh. Parang nilagay lang siya dyan tagapagtanggol ng kanyang tatay. Separate yung kanilang body niyan. Pero ba anong ginagawa? Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, Budget. 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign So, i-divide nyo yung 1.45 na yan in 3 years. Oh. Kasi sasabihin nila, imposible? Imposible na may transfer yung 800 billion na yung sinasabi ng 18 Marines, di ba? assisted projects and Mga even sila. the Pag sila pwede. computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people
only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. Oh. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself. Especially when the Speaker then of this House is his Pinsan. own close relative. Command responsibility. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at Grabe. dalhin sa opisina ni Sinundo pa talaga. Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, Pinagkaisahan, no? tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the Imaginein ninyo, isang 30 years old, pinagsasabihin yung 60 plus years old. Imaginein ninyo. Di ba? I mean, ito, ang tagal na sa serbisyo. Kumbaga, alam na niya yung kalakaran at laro at hindi. Kaya nga nag-iingay ito eh. Tapos isang bata. Imagine niyo yung imagine niyo yung pagmumukha ni Sandro. Tapos in front of Erice na sinasabi niya ngayon, ano yun? anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yon. Inaatake mo ang aking ama. Tagapagtanggol pala ang trabaho. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Grabe, no? Speaker, pinatawag yung True Libanan, pinatawag ito, dadalhin sa opisina ni Sandro Marcos. Alam mo yun, parang si Sandro, kahit na siya yung, kahit hindi siya yung speaker, parang siya yung speaker. Siya yung malakas dito. Hawak niya ang House of Representatives as manifested doon sa unang-unang pumirma doon sa impeachment ni VP Sara last year. Ngunit Mr. Grabe. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasalungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Kaya ni Sandro? Pag-aaral at sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Akala siguro ni Sandro magigimbal, no, nung pinatawag na hindi magsasalita, na hindi ibibisto yung ginawa nilang pagpapatawag kay Erice. Malaking malaking abuse, usurpation of authority na pinatawag mo ang isang taong nagsalita, privilege speech niya, pinatawag mo isang tao para lang pagsabihan, this is abuse of authority. Porke ba anak ka ng presidente? Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privilege speech. Mr. Yawn. Speaker, Grabe. every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Ano? Senador? Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness.
at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Biruin ninyo nasa liberal siya. Pero yung discernment niya is hindi siya yung selective. Kumbaga, remember yung mga halimbawa, kagaya nila De Lima o kung sino man dyan, Franz Castro, anything that has something to do with the Duterte na positive, hindi yun pwede sa kanila. So just like for example, sa kanila, yung sinasabi nila Leviste, Kiko Barzaga, wala yun sa kanila. Pero itong mamang ito, ini-entertain niya. Biruin ninyo sa privilege speech niyang ito, in-acknowledge niya yung Cabral files na inilalabas ni Leviste. When he has the option na, dito ako, liberal ako bakit ko pa i-entertain yung mga yan? Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky. But that would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Ganon. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. What an irony. Makita mo talaga, di ba? I mean, eto, consistent. Pero yung nagpo-prosecute sa mga Duterte ngayon, okay sila. In fact, may video pa si Marcos Jr. na okay. Sabi niya tas nagmura pa siya, ginaya niya si PRRD na tama lang itong ginagawang war on drugs. Tapos ngayon? Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Dinalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Yan, ganyan dapat. Sabi sa akin, Walang kinikilingan. Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Mali. Sabi ko, mali yan. Secretary. Uy, secretary. Sino kaya yun? Secretary. John Vic Remulla? Baka si John Vic. Alam mo, may kukwento ko later on about kay John Vic. Papalakas kay Duterte ay ang patuloy Comment nyo dyan sa baba kung gusto nyong marinig yung kwento about kay John Vic. ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15. Nagpakulong ba kahit isa? Wala! Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Wala! Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Wala.
Kaya nga, Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, baliktad. ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. Have the voice. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader. But I will be. Grabe no, yung bigla-bigla ka nalang tatanggalin. Yan yung The equalizer in this House. legacy yan ng Marcos. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues. Until my next privilege speech. Thank you. Mr. Speaker, Majority Leader, maraming Speaker, salamat, Mr. I move to Speaker. recognize the Honorable Deputy Speaker Janet Garin. Deputy It's my Speaker Janet, distinguished Deputy Deputy colleague. Speaker Janet Dillon is now recognized. He is my distinguished colleague and a very good friend during the Aquino administration, willing to yield to some questions. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan. I decided to interpolate and ask a few questions to our distinguished colleague, Mr. Speaker, dahil medyo nalito ako nung ang pinag-usapan ay ang posisyon ng Talagang enabler ka ni Marcos, no? You're attempting to bring down Erice. Senior Deputy Minority Leader, pero tila nalihis ang kanyang speech patungo sa pagpupuntirya na majority ang may kasalanan. May I inquire, Mr. Speaker, distinguished colleagues, to the Honorable Egay Erice, paano po ba pinipili ang isang Senior Deputy Minority Leader? Well, alam na po lang po natin yan, Mr. Speaker. Hindi pa lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon, hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Yung Ibig sabihin, distinguished Uy! Bistado. Speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari nung ako po ay nirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Well, Inirap Mr. po ako. Excuse me Patapusin mo. po. Mr. Patapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name Senior Deputy Minority Leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Hindi, Paul nirekomenda Daza. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonay Libanan Mag-interpolate ka, bastos. upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, Uy! ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Egay muna ako bago niyo ako Arize ay hindi pinili ng minorya? But, Bastos talaga. Because that is... kaya nga po, Walang modo. tapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? Yeah, but can Kung I pwede lang ako. have... Kung pwede, Can I have... pagkatapos- Hindi daw Pwede pwede. niyo ako Can I tanungin. have a direct answer, Mr. Speaker? I am directly answering you. Yeah, Mr. Speaker, my question is very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Ay, nako. Nirekomenda po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session po. suspended. Okay? Bobo pala You to eh. and how- Nirekomenda. Hindi- Putting hindi some na- words on Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. Ng isang former member. Ano Yeah, sabi? Mr. Speaker, my question is Honorable- very simple. Ano? Napili ba siya ng isang former member of the House? Napili, nirekomenda. Hoy! Putting words into his Because mouth. that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Ang Honorable- sinabi ko po, nirekomenda Session po. suspended. Okay? Bungol. You and Mr. have the floor. Speaker, if I may, Bungol. this is my 6th term
Wow, Congress. nagyabangan. And this is the nagyabang. first time that I've heard that a former member of the House can recommend. Will that be tantamount to dictating to the member Proof na nga lang yung pinatawag si Erice through libanan to Sandro Marcos office. Doon pa lang na pinapakita yung power eh. of the minority? Because, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I was once a senior deputy minority leader of the 18th Congress and we chose our officers among ourselves. Hindi po We. kami nagpadikta at We. yan po ay katanungan natin sa ating mga kasamahan sa Minorya. Well, I'll do laud and respect the Honorable Egay Erice. Paano And of yung course, dengbak siya? I'm very much welcome the election of the Honorable Laila De Lima, the new Senior Deputy Minority Leader. I believe, Mr. Speaker, itong mga bagay-bagay that should be a concern of the minority because they ikaw na mag-interpolate ka tapos ikaw din pala magsasalita. elect the officers among themselves. In fact, our rules, Mr. Speaker, says, kapag tayo ay nagbobotohan, nagboboto tayo kung sino ang ating magiging speaker. At yung hindi bumoto sa nanalong speaker ay nagko-convene to elect not only the minority leader, Mr. Speaker, but also the senior deputy minority leader, the deputy minority leaders, and the assistant minority leaders. Ang punto lang dito, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I do empathize with the feelings and emotions of my good friend whom I idolize and a very good friend I had during the Aquino administration. Pero ang sa akin lang, Mr. Speaker, we do respect his voicing out. But let me also call his attention to what he says because I am an author of one of the proposals in the anti-political dynasty bill. Ang pagpaparatang na pinataba, ang pagpaparatang na tila minanipulate, napakadami ng ating mga debate kahapon. And in fact, this is still being deliberated. It is still under the technical working group. Bakit po ba natin lalagyan Saan kaya ng mantsa napunta yung mga prinsipyo ng mga to, ano? ang ganitong bagay? In fact, Mr. Speaker, I did not stand up, but it is actually out of order to discuss an item that is precisely being deliberated within the committee. So, Mr. Chair, distinguished colleagues, with due courtesy to my distinguished colleague, naiintindihan Courtesy ka ko pang nalalaman. na ang pagpalit ng liderato as senior deputy minority leader is something that we should respect. O, kahit biglaan, wala man lang explanation, that's something you should respect porque nagsasalita siya. Because it is the decision of the minority. But accusing the majority of meddling in their affairs, accusing the majority of meddling in their voting or whatever is something that I cannot accept. O sige, baka hindi ka kasama doon sa majority na nagme-medal. Pero take note, pinsan yung isa, alay yung speaker, tapos anak yung isa. Ano ka ba? Naalala ko tuloy yung pag-shield mo pag-shield mo para kay Sandro Marcos nung nilapitan ni Kiko Barsaga si Sandro, ano? Tagapagtanggol ka ata nila. There will always be a proper forum to air that. Somebody could have objected to the election. We were not even party to that. But Mr. Speaker, distinguished colleagues, lahat tayo dito ay may karapatang tumayo. Hindi ikaw na Lahat tayo ay may magsalita. karapatang magsalita. Lahat tayo ay may karapatang Tama ipaglaban ang ating pinaniniwalaan. The majority of meddling with the election of the minority because that is your concern and that is something that should be addressed by the minority. Do not drag us into the problem of your election of officers. Maraming salamat, Mr. Next. Para kay Erice, mag-ingay. Speaker. Maraming salamat, Parang flip-top distinguished colleague. Mr. Speaker, may I respond? Honorable Erice is now recognized. Yes, Mr. I am not accusing the majority. I'm accusing the majority leader. Ay, nako, kanina sabi niya, inappoint daw ni Paul Daza. Hindi naman inappoint. Ang sabi niya, inirekomenda siya ni Paul Daza. Ano ka ba? Tapos ngayon, putting words na naman, accusing daw the majority. Ina-accuse niya lang yung majority leader. Ang haba-haba ng sinabi mo. Akala mo naman kung, with conviction pa.
Yung pala dahil bungol ka, ano ka ba? Because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng ganon? 65 years old na ako. Hmm. 30 lang yung nagtatanong sa akin. 30. Di man lang nirespeto. Hindi na ako nirespeto. Tinatanong, bakit ko sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Oh, halata. Itong si Garin. Garin Dingbak siya. Ay, nako. Hindi ka kasi nakikinig. O kung nakinig ka man, bakit hindi dito mo makikita itong mga pinagsasabi nila with regard to the Dutertes na they're concentrating on a particular thing para papasok or pasok yung gusto nilang niluluto nila para masira yung tao. Kagaya nito, example na lang, magkakasama sila sa house. Sabi niya, nire-respeto daw niya to. Colleague niya daw ito nung 18 Congress or whatsoever. Tapos, simpleng words sa kanya, iniiba niya. Madalas akong sabihan, I mean, ito lang tanggalin natin si Erice dito sa time na to. Tapos ganun magsalita si Garin. Maniniwala sila kay Garin kasi hindi makasagot ito. Ano pag wala si Erice na sumagot dyan? At ikokorek yung kamalian mo, kabungulan mo. ni minority Nonoy Libanan, pwede niyong tanungin. Tumatawag sa akin, si Sandro, nagre-reklamo sa mga salita mo. At kahapon, kinausap niya ako. Sabi niya, Guy, hindi ko na kaya ang pressure ng itaas. Nako, binisto pa niya si Libanan. Baka susunod na matanggal si Libanan dyan, mapalitan. Kaya sabi ko, okay lang. Para wala ka na rin problema. At sinasabi ko, pinararangal ko na ang papalit sa akin ay kasama ko sa Liberal Party. At mali rin po yung sinabi nyo Mali. na Bungol. pinagdidebatihan pa sa technical working group. Tapos na po. Approved na sa committee. Anong pinagsasabi ni Garin? I mean, kung wala si Erice, maniniwala ka sa sinasabi ni Garin. Sa totoo lang, I almost believe na, hindi pa pala pinagdidebatan. Tapos na pala. Debatihan pa sa technical working group. Tapos na po. Approved na sa committee on suffrage and electoral reforms. At ito ay dadali na po sa plenaryo for plenary debates. Oh. Kaya po, bakit ko po nasabing bundat? Simple lang po. Ang proposal po, isa sa national, isang governor, pwede. Pwede. Kung ilang distrito, bawat distrito, pwedeng isa, magkakamag-anak. Pwede. City mayor, kung 7 sa isang seat, sa isang probinsya, pwede. 7 Pwede. Di pinabundat nga. Pwede pa nga, kagayang ginawa ni Janice Digamo, na taga Pamplona naman siya, hindi naman yung 3rd district. Pumunta siya sa 3rd district, sa distrito ni Kong Arnie Teves. Pwede yun. Para pabundatin, lilipat sila. Pupunta sila sa lugar na hindi naman nila lugar. magkakamag-anak na mayor, kung ilan ang munisipyo, kung 20 magkakamag-anak na mayor, kung 100 ang barangay captain, 100 barangay captain na magkakaanak, pwede. Pwede. Yan po ay travesty of the Constitution. And Ipapasa batas nila yan Nako, delikado. Yung dynasty, hindi lang sa within the lugar. meron pong karapatan ang mga mamamayan na magalit sa ganitong uri ng proposal na inaprubahan na ng Committee on Suffrage and Electoral Baliktad. Reform. Salamat po. Ano sagot mo dyan? Yeah, Walang thank sagot? you, Mr. Speaker. Thank sagot? you, distinguished colleague, for that response. Walang Ang sagot? sa akin lang, Mr. Speaker, I was just in a Oy, aminin mo na nagkamali ka. Unang-unang sabihin mo, pasensya na po, mali ang aking pagkadinig dahil may pagkabingi po ako. Ganun. Huwag mo sasabihin, ang sa akin lang po. Unang-una, yung mali. Yung sabi mo na inappoint siya ni Paul Daza. Tapos pangalawa, sasabihin mo, pinagdidebatehan pa. O hindi naman, tapos na. Oh,
a call with the Honorable Chairman of the Committee on Suffrage, the Honorable Zia Adyong. Hindi pa po tapos at ini-refer pa lang sa technical working group just to put it on record. And Mr. Speaker, distinguished colleague, my apologies of course to the Honorable Egay Arice that I had to stand up because Hindi apology ka kasi mali yung dinig mo. as a member of the majority and even Ay, ayoko nang pakinggan sa'yo. Ito yung kay Congressman Marcoleta. Pakinggan natin. Ito, okay to. May I be allowed for a few questions to the distinguished Honorable Egay Arice? Pwede ba yung ganito? Magka-about face ako. Nag-interpolate ako. Thank you. Anyway, may president na to. Dito si Kong Nonoy noon. Andun ako sa likod eh. But I was still allowed to interpolate him. Talaga, no? I mean, ni-retain ni itong si Kong Marcoleta yung imahe ng kanyang tatay. I mean, biruin ninyo kahit mag-isa lang, kahit sila lang. I mean, there's still that voice for the truth na natitira sa House of Representatives. Kahit isa, dalawa, tatlo lang sila o apat o lima. Okay na yun. At least may nakikita tayo na somehow the balancer dito sa... Kasi grabe na kahit doon sa dynasty bill na yan. Instead na papabor sa taong bayan, hindi, papabor sa kanila. Anyway, I can Dapat view him mapigilan from yung mga yan. the LED. Or you want me to switch podium, Mr. Speaker? Go ahead, Honorable Marcoleta. Salamat po. While I have nothing against the election of the new Senior Deputy Minority Leader Kong Laila de Lima, I just would like to know, Mr. Distinguished Colleague, kung ano po ang role ng minority dito sa House. Hindi po ba tayo ay mga fiscalizers dito sa Kongreso, Ginoong Speaker, distinguished colleague? We should provide responsible check and balance. At pinapatunayan ko po sa inyo at sinusumpa ko sa inyo na sa aking ilang panahon sa minorya ay pinilit ko po na maging fair, ngunit maging totoo sa aking mga sinasabi. Batay na rin sa aking karanasan bilang panlima ko na pong termino dito sa Kongreso. And I've been serving the government for the last 50 years. Opo, and being tasked to provide checks and balances dito sa Kongreso, tayo po ba nabigyan ng panuntunan na kung hanggang saan lang ang pwede nating usisain o tuligsain? Insofar as Alam na natin yung premise ng tanong ni Kong Marcoleta ano to patama to kay Laila de Lima Kasi kung meron bang nilatag sa'yo kung hanggang saan ang usisahin at hindi. Kasi yung bagong minority leader, merong pili kumbaga kung sino yung dapat usisahin at kung sino yung hindi dapat usisahin. Kaya lahat ang tutok ng mata nila ay Duterte lang. Pero kapag pumapabor sa Duterte, hindi nila titignan yon. Kaya yun yung premise ng tanong ni Kong Marcoleta. And tama yung sagot ni Erice. the policies of the government are concerned, Mr. Speaker, distinguished colleague. Wala naman po. Huwag lang po Wala. tayong lalabag sa decorum. At kung kakayanin po natin na dapat ipagtanggol na yung mga sinasabi natin ay tama at hindi kasinungalingan. Opo, napanood ko po yung video ninyo na kayo po ay nagsalita dun sa tackling ng anti-dynasty bill, and you were prevented to finish your statements. Nakita ko po there was an attempt to
to halt your manifestation, Mr. Speaker, distinguished colleague? Mr. Speaker, hindi po. Hindi po na-prevent ako. Ako po'y nakapagsalita ng maayos. Medyo passionate nga lang po yung aking pagsasalita sapagkat yung anti-political dynasty bill po ay 4 na dekada ko nang ipinaglalaban. Salamat po. Opo, at sa base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilan magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership nung panahon na yun. At tila nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker, pero hindi po ako nagpapapigil. Yun yung sagot. Kaya pag tinatangka tayo, wag tayong magpapigil. Kung pinapatahimik tayo, wag tayong tatahimik. Ito po ang masama sa akin. Yun ang masama Salamat sa po. akin. Yung po bang pagiging senior deputy minority leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. At Hindi na maulit. sa iba pang mga miyembro ng minority na tigilan sa kanilang pagsasalita. Sapagkat yung criticism po, sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina thank you, Madam Speaker, distinguished colleague, sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. But consider the timing nung kayo po ay Oo nga. nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni great Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent Seven. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala
na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. Thank you, Madam Speaker. Distinguished colleague, ako po ipatapos na rin sa aking interpellation, Madam, bago ako pagtangkang putulin muli. Anyway, Madam Speaker, Just for the record, wala pong nagpuputol sa iyo. hindi po kasi In fact, the time that was given was only 10 minutes. We have now extended it to 31 minutes and 35 Masyado kang sensitive. Masyado kang tagapagtanggol. seconds. Please proceed. yes, ma'am. Madam Speaker, yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS Nako! dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues Nako! na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni BP Sara Yo! sa 2028. What a reaction yung nasa likod. Oh. Ano? Hindi po ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking Hindi siya kulang sa kaalaman. Sobra pa nga eh. respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat po at magandang hapon. Majority Madam Leader. Speaker, I move to recognize the Honorable Toby Chanco. Ay, wag na yan, Toby Chanco. Ayan, so inaanyayahan ni Kong Marcoleta si Kong Erice na tumakbong senador under slate ni VP Sara. Why not? 'Di ba? Pag ganyan kasi, I mean, tignan nyo. Kung tutuusin nga, sabi niya nga na-experience niya yung kay PRRD, yung na-experience niya ngayon. Pero bakit siya nandito pa rin doon sa tama? Hindi yung dahil DDS, dahil papabor sa Duterte, whether or not, yan yung mga kailangan natin sa Senado. 'Di ba? O nakita ninyo si Toby Chanco at tinuturo si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Nasaan siya ngayon? Oh, kasi pala he was just trying to save the president. Gusto niya ilaglag yung pinsan at si Zaldico but saving the president. Kaya nasan siya ngayon? Hindi na siya kagaya dati na nagsasalita. I mean, biruin ninyo. Kala natin for the truth. Pero ito, ano siya? Hanggang ngayon, consistent na makikita natin. Whether or not, biruin ninyo kasama niya sa liberal yung ipinalit sa kanya. Pero nagsasalita pa rin siya. And matamaan man si Laila de Lima o yung minority o yung majority, he's speaking for the truth. You would imagine disrespected by a 30-year-old neophyte congressman. Palibhasa, alam niyo yung ginagawa ni Marcos ngayon? Palibhasa kasi anak siya ng presidente. Pero, pag naabutan yan sa 20th Congress, tas andyan pa siya, may bagong administrasyon, kawawa yan siya. Kawawa siya. Ngayon lang yan kasi presidente yung kanyang tatay. So, for me, masabi ko dito kay Erice, grabe ka. Grabe ka, Erice. Pwedeng-pwede ka magsenador. At pag sinama ka sa slate ni VP Sara, why not? Yun ay kung pero ikaw yung second choice namin. Kasi unahin muna namin yung talagang kasama namin. Tapos kung halimbawa 11 na yung na-establish doon sa Duterte slate, ikaw na yung pang 12. Pero pag 12 na, hindi na. Yan lang.